Pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala na makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niya magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalaan. Dear Brother Priest, Father Ramil, officers and members of Ugat Association, magandang hapon po sa inyo lahat. Siguro natatandaan pa ni Tita Nini last year, ang aking pong pagbabahagi ay interpreted every letter of the word Ugat. Di po ba? Ugaling mga Kristiyano. Pero sa ngayon po, ipagpapatuloy ko ang pagninilay sa salitang Ugat. And I had joy when I was asked to share my message sa inyo pong souvenir program. And I started with these words, rooted in charity. Sapagkat ganun po ang pagtingin ko sa Ugat Association. Talagang nakaugat sa kagandahang loob. Isang araw po, nung naka-assign pa ako sa katedral, ay pumunta ron sa ating male president, Dr. Sherwin, para magbahagi sa akin ng mga activities. Natuwa po ako marinig na lahat ng mga gawain ng Ugat ay tungkol sa paglilingkod, tungkol sa charity at pagtulong sa kapwa. Ito po'y kaugnay ng mensahe ng ating Ebanghelyo na dapat tayo ay magkaroon ng bunga. Sa Ebanghelyo, ang Panginoon ay dumalaw sa Betanya, nakita niya doon isang puno ng igos na walang bunga. The Lord was expecting fruits. At kung ito po'y ating iuugnay sa ating buhay, ganun din ang Panginoon, umaasa na tayo'y laging nagbubunga. Napakatagal na pong umiiral ang Ugat Association, isang kilalang samahan na tinitingala, siguro hindi lang sa Lucena, kundi sa iba pang lugar. At laging naroon po ang panawagan na tayo ay maging mabunga. I said earlier, it gladdens me to know that you have embarked on so many charitable works. Gusto ko pong bigyan ng papuri, pasasalamat ang mga officers at lahat kayo na nagsisikap na magbahagi ng bunga sa ating mga kababayan. Sana po maramdaman ng lungsod ng Lucena, patuloy na maramdaman ang presensya ng Ugat. At sana po ang Ugat na ito'y dumadaloy, nararamdaman sa bawat sektor ng ating lipunan. So that we will let them feel the warmth of our presence, of our friendship, and our fraternity. Ito po ang magandang bunga na mayroong mga taong nakadarama ng ating presensya at pagmamahal. Yun ang gusto ng Santo Papa. Abstract ang mercy, abstract ang compassion, pero pag may mga nangangailangang nakadama ng tulong,
ng pagmamahal, nagiging konkreto po ang habag ng Diyos. Sabi nga ay, the love of God becomes concrete when through me it reaches another. Yun ang konkretong pagpapadama. Ang Diyos ay hindi nakikita, hindi natin nakakaharap, pero pagka naipadama natin sa iba, ang ganong pagmamahal, nasasabi ng tao, meron ng Diyos. At sasabihin nila, I see God in you. Napakaganda po nun. Muli po, I would like to commend you. Nung pumunta sa akin ng ating male president, I was deeply inspired. Sabi ko nga ay, ang pinagtutuunan ng pansin ng ugat ay pagtulong. In a very special way, kahit po wala na ako sa katedral, let me once again express the communal gratitude to Ugat for your beautiful donation for that majestic chandeliers still hanging. At pag ako po ay bumabalik sa katedral para magmisa doon at palaging tumitingin sa magandang ilaw, sabi ko, it reflects the goodness of this group. It reflects the charity of Ugat and your desire to spread the goodness, that light. Napakaganda po at ang daming humahanga sa mga chandeliers na yon. Napakaganda pong legacy, napakagandang pamana sa pamayanan, sa sambayanan, na ito'y nagbibigay liwanag sa mga tao at nagpapaalaala sila'y maging liwanag sa kapwa. You have already played your role. We would like to commend you sa inyo pong kagandahang loob. And kami ni Father Ramil na laging nagiging bahagi ng pagdiriwang ay nangangako po ng panalangin para sa magagandang layunin, para patuloy na magtagumpay ang ugat. Sana'y kumalat ang ugat. Sana'y maramdaman ang pagkalat nito. At para pong puno na nakatanim ng malalim. Ang maganda po sa ugat, ito'y daloy ng kasaysayan. May mga nauna, may mga sumusunod at sana'y magpatuloy. Sana po lahat ng inyong proyekto, lahat ng inyong layunin, lahat ng inyong gawain ay magtagumpay sa ngalan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos.